Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Hopi at isa akong affiliate marketing enthusiast and I've been a content creator for almost 4 years. And today's video, I'm going to share my tips kung paano mag-grow yung followers nyo on your social media account. So number 1, para kanino ba yung mga contents mo? Kilala mo ba kung sino yung mga audience mo? Alamin mo kung ano yung preference nila, kung saan sila mas interesado. Pag gumagawa ka ng video, pwede mo rin tanungin yung viewers mo, ano ba yung mas gusto nila. For example, isa kang food content creator, alamin mo kung ano yung mga preferred na recipes ng viewers mo. Like for example, gawa ka ng multiple types ng recipes. Isa is for budget meals, yung isa naman for healthy recipes, yung isa naman is for mga easy recipes lang. And then, pag naka-upload ka na ng for each type, tingnan mo dun sa tatlong yun kung ano yung mataas yung engagements, like kung ano yung mas maraming likes, kung alin yung mas maraming favorites or yung mga nag-save ng video or nag-share. Kasi by posting multiple types of contents, dun mo malalaman at madidiscover mo kung ano yung contents na gusto ng viewers mo. Pwede mo sila gawan each type and then after a month, give it 1 month para ma-fully reach yung mga audience and then aralin mo yung analytics. Once na nalaman mo na kung alin type yung mataas yung engagement, yun yung gawan mo pa ng maraming contents. Doon magre-revolve yung mga future contents mo. Kasi by making different type of contents, once it reaches the right audience, most likely magpa-follow sila sa'yo since nakaka-relate sila sa videos mo. So number 2 is consistent ka ba? Aaminin ko dito ko pinaka nahihirapan, but by posting regularly can help keep your viewers engaged and keep coming back for more. By being consistent, this builds trust and reliability. Pwede ka mag-post once a week or every other day. Basta gawa ka ng schedule na alam mong kaya mo. Nakaka-help din to for your viewers para alam nila kung kailan ka mag-upload. For example, 'di ba sa mga Korean drama, 'di ba meron silang dedicated days kung kailan sila mag-upload ng bagong episode. And ako as a viewer, for me nakaka-excite siya. Kumbaga meron akong ina-anticipate. Kumbaga meron akong something to watch and to look forward to. Because of this, they could follow you kasi they want to see more of your contents. So number 3, nakikipag-interact ka ba sa mga followers mo? For example, nagre-reply ka ba sa comments nila? Nagre-reply ka ba sa messages nila? And even criticisms. Kasi dito nafe-feel ng viewers mo na mahalaga din yung sinasabi nila. Kumbaga, parang nafe-feel nila may nakikinig sa kanila. 'Di ba ang sarap sa feeling pag may nakikinig sa'yo? Somehow, you feel important. And ang sarap kasi sa feeling na tipong nakakapag-thank you ka sa support nila. Kasi without them, we can't grow as well. Napansin ko din kasi sa mga content creators, they ask their viewers preferences. Like, kunyari sa mga Get Ready With Me's, pinapapili nila kung alin yung mas okay suotin. Sa point of view ko, this creates an invisible connections between the viewers and the content creator. Kasi napapaisip ng mga content creators kung ano yung preference nung nanonood sa kanila. Kasi each viewer has his or her own opinion about everything. By doing this, nagiging parte din ng video mo yung viewers mo. Tsaka pansin ko din dito ko nakakapag-gain ng followers kahit sa mga simpleng pag-reply ko lang. Nagpo-post ka rin ba sa ibang platform? As a beginner, alam ko yung feeling na nakaka-overwhelm tsaka nakaka-exhausting. Exhausting yung pag-post sa every platform. Pero kasi for me, this helps para ma-reach yung iba't ibang types of audiences. This helps para maka-reach ka ng maraming viewers. Gamit ka rin ng mga relevant hashtags or something na related sa content mo para mas mataas yung chances na ma-reach mo yung tamang audience and hopefully maka-gain ng followers. Pwede mong i-promote yung videos mo sa iba't ibang social media platforms para kung sakaling mas active sila sa Facebook or sa Instagram, pwede ka rin nilang i-follow at least updated sila dun sa platform na yun. And may chances na i-follow ka rin sa ibang social media platform mo. So, tip number 5, offer value and quality. Relatable ba yung content mo? Try to upload something na na-experience mo kasi most likely meron at merong makaka-relate sa'yo. Pwedeng informative, pwedeng entertaining,
or even inspiring. Make sure your content offers something worthwhile. Yung hindi masasayang yung oras nila pag pinanood ka nila. For starters, use what you already have. Kung ano yung meron ka, yun yung gamitin mo habang gino-grow mo yung followers and yung platform mo. And try to invest sa mga good quality equipment para ma-enhance pa yung quality ng content mo. Pero sa mga beginners, naalala ko dati nung beginner ako, wala akong magandang quality camera. Yun, gamit ko ngayon is phone lang. Hopefully, someday, makabili ako ng vlogging camera. Dati yung ginagamit kong microphone, yung sa sa headset, yung sa earphone. Let go of perfectionism. Make less mistakes each time. Huwag mo masyadong i-overthink kasi by overthinking, parang mas less tayong nakagawa ng contents because of that. At the end of the day, we're still humans and we create mistakes and that's okay. Hindi tayo perfect. I think that makes us relatable kasi hindi tayo perfect. Siguro yun yung niwo-workout ko pa as of now kasi medyo may pagka-perfectionism ako. Minsan nalulungkot ako pag yung parang sabi ko, parang hindi ganito yung gusto kong content. Parang malito. Parang masyado kong nile-laser focused yung mga mali ko, mga first contents ko, first videos ko. Ang cringe talaga. Pag nagsisimula ka talaga, cringy talaga siya. Pero you have to embrace yung pagiging cringe mo. Kasi yung opinion ng ibang tao, hindi ka nila mapapakain. So, yung cringe ko, napapakain yung buong pamilya ko. So, yun lang. If isa ka sa mga nagsisimula as a content creator, don't overthink your contents. Just be yourself. Ang importante kasi doon yung nasi-share mo yung mga values mo, yung mga thoughts mo, yung mga experiences mo, yung mga learnings mo. Yun yung importante. And yeah, yun lang. Keep creating, guys. Stay hopeful. Peace.